Ang nakaraan. Matapos italaga ng ating bida ang kanyang mga tauhan sa iba't ibang departamento, si Ozan ay malayang napunta sa larangan ng pagbebenta, isang bagay na matagal na niyang kagustuhan upang makatulong sa ating bida. Samantala, si Kin naman ay labis na gustong makapasok sa pagbebenta, sapagkat inakala niyang ang pagbebenta rin ang daan upang makabawi sa ating bida. Subalit sa kanyang unang pagsubok ibinigay niya ng palugi ang mga materyales. Dito ay tuluyan siyang nabigo at sa halip na makatulong, nagdulot pa ito ng problema. Dahil dito, nagpa siya ang ating bida na bigyan siya ng isang bagong tungkulin, isang departamento na siya mismo ang mamamahala at palalaguin. Sa una, mariing tumanggi si Kin, dala ng mapait niyang karanasan sa nakaraan. Ngunit hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito, ang ating bida ang magbibigay sa kanya ng panibagong simula, isang bagong landas na tatahakin, ang mundo ng musika at pagkanta. Habang natatapos ang kanilang gawain sa opisina, isang hindi inaasahang panganib ang dumating, ang iabab ng ating bida na si Meng Yao ay napahamak. Ngunit sa bilis ng pangyayari, agad siyang sinaklolohan ng ating bida. Dito niya nakilala ang isang bagong karakter, si Anran, ang matalik na kaibigan ni Meng Yao. Ngunit tila may mas malalim pang dahilan ng paglapit ni Anran sa ating bida, isang tanong na maaaring may kaugnayan sa isang madilim na mundo, ang black market. Ang pagpapatuloy. Tuluyan nang nagpa siya ang grupo na tumungo sa isang lugar kung saan ginaganap ang isang gabing bentahan ng mga kagamitan. Sa loob ng sasakyan, makikita ang ating bida na tahimik na nakikinig. Biglang nagsalita ang gwardiya ni Little Girl, "Noong araw, ako ay isang espesyal na kawal. Kaya't buong tapang kong masasabi, Ginoong Yan, taglay ninyo ang kakayahan ng isang tunay na hari ng mga mandirigma." Napakunot nuo ang ating bida at tumugon, "Ibig sabihin, nagpapanggap ka lang kanina." "Hindi ko man lang nahalata." "Walang saysay," sagot ng ating bida, tila hindi ito kumbinsido. Ngumiti ang gwardiya at muling nag-alok, "Hindi ka naniniwala. Kung gusto mo, maaari tayong muling magpaligsahan upang mapatunayan ito." Biglang sumingit sa usapan si Little Anran Girl at nagsalita, sabi ni Meng Yao, "Kapag may panganib at ipinaalam ito sa iyo, agad kang darating." Dagdag pa ng madaldal na dalaga, "Dahil doon, nais kong subukan ito. Kaya lihim akong sumunod at nagmasid kung darating ka nga ng mabilis." Napabuntong hininga ang ating bida at may bahagyang inis na nagtanong, "Kaya, nakuha mo na ba ang resulta?" "Ako ba'y laging tumutugon sa bawat hiling?" Biglang ngumiti si Little Anran at masiglang sinabi, "Kuya Yan mo, ang dami ko nang narinig na kwento tungkol sa iyo mula kay Meng Yao. Matagal na kitang gustong makilala." Samantala, tila nang aasar namang sumabat ang iabab ng ating bida habang natatawa, ang ginawa niyang plano ngayon. "Ni ako, hindi ko rin alam dati." Napakamot na lang ang ating bida at napabuntong hininga bago sumagot, "Sige, sige na. Mabuti at walang naging problema. Mga hanep, ang lakas niyo Mang Tri. Maayos ba talaga ang plano ni Anran? Malalaman ko yan kapag sinubukan kong makipag-usap kay Feng Xing," sambit ng ating bida habang nakatingin kay Manong Guardia. "Kailangan ko munang malaman ang kakayahan ni Feng Xing para masigurado kung magiging ligtas kayo kahit wala ako," dagdag pa niya, tila diretsyong hinahamon si Manong. Sumagot naman si Manong Bodyguard, "Ayos yan. Sige ba?" Makikita na huminto na ang sasakyan ni Anran at ipinarode ito sa isang madilim na lugar. Nag-krus ng braso ang dalawa habang nakataas ang kanilang mga sikos sa ere. Ngiti ni Manong Bodyguard, "Lakas-lakas mo naman. Sige, gamitin mo na ang buong lakas mo." Dagdag pa nito, "Natalo ang ating bida sa simpleng laban," at tumawa si Manong Guardia bago nagsabi, "Hehe, anong masasabi mo?" Tila nabigla ang ating bida sa lakas ng gwardiya at nagsalita, Ito. Si Kuya Feng Xing ay tunay ng isang espesyal na sundalo. Napansin din ni Miss Anne na halos maabot ko ang kakayahan ng isang espesyal na sundalo. Hindi ko akalaing hindi ko ito napansin dati. Ngayon, hindi na kailangan pang bawiin, mas mabuti pang itago ko na lang ang aking kakayahan," sambit ng ating bida sa kanyang sarili. "Totoo lang, yung dalawa kanina, kaya ko silang bugbugin ng todo," yabang nitanda sa ating bida. "Ganito tito ko mag-angas kapag nakainom. Talaga bang mayroon kang ganoong kakayahan?" Tanong ng ating bida sa kanya. "Kung gayon, papunta tayo ngayon sa black market, utos ba ito ni Seniorita?"
Tanong ng ating bida. Tumugon naman si little girl ng masaya, oo. Nakita kitang iniligtas si Meng Yao, naniniwala akong isa kang maaasahang kasosyo, sabi ni little girl. Ang schedule ng flight sa ibang bansa ay maaaring mabago, ngunit ang black market, kailangan nating samantalahin ang kadiliman bago magbukang liwayway upang pumunta sa isang maagang pagtitipon, dagdag pa niya, habang nakangiti sa ating bida ng may pangunlak. Napasabi na lang ang ating bida ng ano. Nagbago ang tagpo. Tuluyan nang ang nakarating ang ating bida at kanyang mga kasamahan sa tinatawag na ghost market. Makikita ang mga taong nakaitim na nakasuotan sa paligid at ang grupo ng ating bida ay naglalakad sa bungad nito. Nagsalita si little baby girl ng sa huling bahagi ng gabi, habang ang madaling araw ay papalapit, bago tuluyang magbukang liwayway, 100 transaksyon ng multo ang nagaganap. Ang black market ay umiiral hindi dahil sa mga alahas o mga kagamitan na nakikita sa ibabaw, kundi dahil sa mga transaksyon na tinatawag na ang mga multo, na nakapaligid dito. Ito ang mga taong naglalakad at nagbebenta ng nakaitim para hindi malaman ang kanilang pagkakakilanlan. Turan ni Anran sa kanila. Ang tunay na kayamanan, bago pa magbukang liwayway, ay lihim na ipinapasa sa ilalim ng mga pader ng lungsod. At ang mga tunay na kayamanang ito ang dahilan kung bakit ang black market ay nagiging isang hindi mapapalitang pag-iral, dagdag pa ni little girl habang ipinaliliwanag ang mga kaganapan sa loob ng pamilihan. Kung hindi alam ni Mr. Yan ang tungkol sa ghost market, paano niya masasabi na siya ay nasa sentro na ng black market? Talaga bang iniisip mo na sa isang auction lamang, makakapasok ka na sa pinakaloob na bilog? Yabang pa nito sa ating bida habang nakapamewang pa. Ang galing mo naman, Senorita Anran, napakarami mong nalalaman papuri ng ating bida dito habang pinagpapawisan. Nang biglang napalingon ang ating bida nang napansin niyang may nagtatalo sa likod. Ang espada mo ay matanda na, pero wala itong espiritual na enerhiya. Palitan mo ito ng aking pinakamahusay na kayamanang espada, kalokohan. Rekamo ng lalaki sa nagbebenta. Nagulat ang lalaki nang makita niya ang ating bida, ikaw ba yan? Kuya Yan mo, dagdag na tanong pa nito na, Kuya Yan Wen. Alam mo rin, ang tungkol sa ghost market. Ikaw pala yan Cheng, ang tagal na nating hindi nagkita unang beses ko palang makapunta dito. Nagulat si Anra nang makita niya ang kausap ni Yan mo. Young master ng pamilya Xiao. Mukhang, si boss Yan ay talagang may impluwensya sa black market. Nahiya tuloy siya sa nyabang niya kanina. Bilang pinaunlakan naman ni Cheng ang mga kasamahan ng ating bida turan nito sa kanila na ang mga kaibigan ni Boss Yan. Maligayang pagdating sa ghost market. Dito, puro mga kayamanan na karaniwang hindi makikita sa liwanag, dagdag pa nito. Ito na lang ang natitira sa aking, mga huling kayamanan na aking itinago, sambit nito sa ating bida habang nalulungkot. Xiao Cheng, anong nangyayari? Tugon ng niyan mo nang may pag-aalala. Mahaba ang kwento, Boss Yan. Pwede niyo munang tingnan dito, ang sa amin hehe. Ang ilang sirang bagay lang na may halaga ang natira. Kapag naipapalit ko na sa pera, baka iwanan ko na ang black market. Ha! Ang pamilya Xiao aalis sa ghost market. Nagbibiro ka ba, Xiao Cheng? Tanong ni Anren. Habang nauusap sila makikitang merong isang tao sa malayo na nagmamasid at tila may binabalak na masama. Hinahawakan ng ating bida ang balikat ni baby boy, sabay sabing, ikaw at ang pamilya mo ay haligi ng itim na merkado. Anumang hirap na nararanasan mo, sabihin mo lang sakin. Biglang may naramdaman ang ating bida, kaya't napatingin siya sa kanan. Parang may naramdaman siyang killing intent. Inisip niya kung baka nagkakamali lang siya. Nagsalita naman si Anra na kung may problema ka Cheng maari natin itong pag-usapan. Ngunit biglang may sumulpot na lalaking nakaitim, walang buhok at kilay, at nakangiti ito habang hawak ang patalim. Napansin naman ito ng bodyguard, kaya't napalingon siya sa gilid. Nakitang tumalo ng mamamatay tao at ibinato ang punyal patungo sa direksyon nila Yan mo. Sumigaw si Feng Xing, ingat, Senorita. Tinarget ng lalaki si little girl, ngunit hinaranggan ito ng katawan ng kanyang bodyguard. Na sobrang ikinagulat ni Anran. Tinamaan ito sa bandang puso na kanyang ikinatumba, hindi makapaniwala sa likod si little girl na sobrang nag-aalala. Tuluyan nang bumagsak si Feng Xing sa lupa, sinusubukan ni Anran na palakasin ang loob ni Lexang, Kuya.
Magpakatatag ka. Sambit nito habang lumuluha. Makikita si Yanmo na naghanda sa mga paparating pa na atake. Hindi din inasahan ni Cheng ang ganitong pangyayari. Napansambat na lang ang ating bida na, nakakainis. Dapat naisip ko na ito ng mas maaga. Ito ang aking Kunlun Sword, habang tinitignan nito ng may pagtataka. Napapaisip siya na kanina lang inirereklamo ito. Dali-dali umakyat ang lalaking kumag sa itaas ng bahay. Nakangiti ito habang nakatingin sa ibaba, tila nanunuya sa ating bida. Lumingon sa likod ang ating bida at sinabihan niya si Anran na ililigtas niya si Feng Xing. Nagtataka si Yanmo na wala pa si Chinita sa tabi niya. Hindi na ma-activate ang kanyang sistema. Kung hindi, ay hindi niya mailigtas ang buhay ng matandang si Feng Xing. Tumalon ang ating bida patungo sa mamamatay tao, kailangan ko muna hulihin itong salarin, sambit nito sa sarili. Ngunit bago niya ito malapitan, nagbato ng pangalawang punyal ang hangal, na dumaplis sa kanyang kantang braso, tila nagulat ang ating bida sa bilis ng pangyayari. At ang lalaki ay muling umakyat sa ikatlong bubong. Nagtataka ang ating bida kung sino ang mga taong ito. Makikita na si Anran na lumuluha at nag-aalala sa kanyang bot-ihing gwardiya. Anran, hindi ako nag-asawa o nagkaanak, kaya nitong mga nakaraang taon, itinuring na kitang parang anak na babae. Isa akong retiradong sundalo na may sugat, at tinanggap ako ng pamilyaan. Ang buhay kong ito, ay maituturing na bayad sa kabutihan ng pamilyaan, sambit niya kay little baby girl habang naghihingalo. Dalaga, hindi ko na kayang palaging protektahan ka, ako. Patawad, tiyuhin. Patawad, kasalanan ko ito, naging padalos-dalos ako at nadamay ko kayo sa pagpunta sa lungsod ng multo. Kayo ng pamilya nyo, siguraduhing alagaan ninyo ng maayos ang lungsod ng multo. Ito ang aming pangarap. Sambit nito sa dalaga, tuluyan na nga itong napapikit at nawala ng buhay. Napaiyak ng todo si Anran, hindi makapaniwala sa nangyari sa kanyang bot-ihing bodyguard. Habang si Cheng ay natulala na lang, halos nanginginig ang boses na tinanong si little girl kung wala na bang buhay si Xing. Nilapitan ng ating bida sila Anran at sinabing may pag-asa pa siya, kailangan agad. Napahinto ang ating bida nang makita niyang hindi gumagana ang kanyang status window. Tinanong ang sarili bakit ganito ang nangyayari. Napakahalaga nito para sa buhay at kamatayan. Iniisip niya kung binhi ba ito. Sambit sa sarili na, simula pa kagabi sinasabi ni Xiaoyu ang tungkol dito, ang enerhiya ng binhi, at isa pang taong pamilyar sa kanya. Biglang may tatlong tao ang lumabas sa taas ng bahay na nasa kanilang tapat, tinatawanan nila ang grupo ng ating bida. Napalingon naman agad sila, nagpakita sa taas ang hambog na si Z. Hahaha. Yan mo, dumating ka talaga dito para sa sarili mong kamatayan, sambit nito sa ating bida ng asar. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa'yo, baka ngayong gabi ay kinuha ko na ang buhay ni Anran, ang dalagang tagapagmana, dagdag pa ng kumag. Siya iyon, siya at ang kanilang pamilya Leo ang gustong tuluyang lumunin ang itim na pamilihan, sambit ni Cheng sa ating bida. Ano? Tanong ng ating bida, tumugon si Chen nang si Liu Zi ay may balak na tuluyang lumunin ang itim na pamilihan. Una niyang ginawa ay nadiskubre niya ang sikreto tungkol sa pagbebenta ng pamilya ng kanilang pamana. Ang balak nila ay alisin ang pamilyaan na silang tunay na namamahala sa black market. Tama ang sinabi mo, Su Cheng. Kayo ay parang mga langgam lamang. Sina Anjanye at Anran ang tanging karapat-dapat na makipagsagupaan sa akin, tumugon ng ku maghabang nakangisi. Dagdag pa nito ngunit ngayon, ang pinaka-nakakainis na si Yanmo ay dumating na naman para protektahan si Anran. Biglang may lumabas na itim na nilalang sa likod ni Z, sinabi nito na ang saya-saya. Ito pala ang demonyong silueta na dati ay malamlam ang kulay ngayon ay umitim na ng todo-todo. Habang nakangiti, sinabi niya sa ating bida na ang ating laban ay magsisimula pa lamang. Liu Zi, pumatay ka ng tao. Magbabayad ka para rito, tugon ng ating bida habang ito ay galit na galit. Sumagot ang hambog habang nanunuya na, magkano. Ang black market ay tinatawag na black market dahil ito ay isang lugar na walang batas. Ang lugar kung saan naibubunyag ang pinakatotoo at malupit na bahagi ng pagkatao, sigaw nito sa ating bida. Dagdag pa ni Liu Zi habang tumatawa. Ang buong mundo ay gumagalaw dahil sa kapakinabangan, ang lahat ng pakikitungo ay para sa pakinabang. Walang sinuman ang magliligtas sa inyo, at walang sinuman ang makakahadlang sa akin.
Pagtatangka nito sa lahat ng kanyang nasa baba, si Anran ay tumahimik at dahan-daang tumayo, tila ay natatawa, pakinabang. Hehe, kung ganoon, ituturo ko sa iyo ang isa pang salita. Sigaw nito sa hambog na si Z. Makikita na ang araw ay possible na sa likod ng mga yungas. Nagsalita ang Angus, bagamat hindi ko natapos ngayon ang laban kay Miss Anne, medyo nakakapanghinayang. Ngunit ang labang ito ay nagiging mas kapana-panabik habang tumatagal. Yan mo at Anran, ang mga araw ng inyong pagdurusa ay nagsisimula pa lamang. Pagkatapos ay naglaho sa hangin ang mga duwag. Makikita si Anran na sobrang lungkot habang nagdadalamati sa pagkamatay ng kanyang gwardiya na tinuturing niyang tiyuhin. Ang dalawa ay walang magawa kundi ang makisimpatya. Ang aming pamilya, ang pamilya Anne, ay kilala bilang isang malaking pangalan sa pandaigdigang industriya ng maritime shipping. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, patuloy kaming nagsusumikap na mabawi ang mga nawawalang kayamanan, binibili namin ang mga ito pabalik sa bansa at dinadala sa aming mga museo, wika ni Anran, dala ng matinding lungkot sa pagkawala ng kanyang mahal na bodyguard. Sa harap nito, siya'y humahagulgol, habang maraming hindi pa nakasubscribe ang nanunood. Niyakap naman siya ni Meng Yu ng may pag-aalala. Kung sinasabi mong ang black market ay basta lugar lamang para sa kalakalan ng mga anti-gang bagay, mali ka. Ang tunay na ghost market, na hindi nalalantad sa publiko ay aktwal na nagbebenta. Ang tunay na multo ng pamilihan, na hindi nilalantad sa publiko ay aktwal na nagbebenta ng mga pambihirang kayamanang pangmuseo, isang lugar kung saan may mga mahiwagang kasangkapang na taglay at misteryosong kapangyarihan, dagdag pa ni Anran habang siya ay umiiyak sa bisig ng kanyang kaibigang tunay. Mula nang makakuha ng kayamanan ang lolo ko sa ghost market, ang pamilya namin ay nagsimulang mag-invest at magtayo ng ghost market. Malungkot na sambit nito sa nila. Sa loob ng 30 taon, gamit ang impormasyon mula rito, nakahanap kami ng mahigit 100 nawawalang kayamanan, pag-aalala pa nito. Ito rin ang dahilan kung bakit ko inanyayahan si Yanmo sa ghost market, nais kong makipagtulungan sa mga mahuhusay na tao tulad nito sa ating bida ng may malungkot na boses. Nagbago ang eksena sa labas ng ghost market. Makikita ang dalawang kumag na ng Horace Kilomenyao, naglalakad sila sa may eskinita. Makikita ang dalawang kumag na ng Horace Kilomenyao, naglalakad sila sa may eskinita. Habang nakasunod si Xiao Yu at nagtatago, napagtagumpayan niyang maabutan ang dalawang top mole, ngunit nahihirapan si Chinita Girl dahil sa lakas ng binhi na kanyang naamoy, kita na pinagpapawisan siya ng todo at nahihirapan. Napagtanto niya na may mali, iniisip niya kung masyado bang malayo si Yanmo sa kanya o dahil ito sa binhi ng kadiliman na lumalago. Makikita na nag-uusap ang dalawang kumag, hindi ko inakala na si Liu Zi ay may plano, at dinala ang lahat dito sa black market para pumatay. Saad ng nakabughaw na sando. Tumugon naman ang Bocalbs na may peklat. Tama, ito'y isang lugar na walang batas, ang pagpatay ng tao ay walang kakwenta-kwenta. Binati ng dalawang kumag ang lalaking kada rating pa lamang. Ito pala ang hangal na si Z. Sinabi niya, "Tara na, mga bataan. Maganda ang ginawa ninyo sa pagkakataong ito. Ginoong Liu, makakaasa kayo sa aming ginagawa." Tugon ng mga kumag. Naple icon si Z sa kanyang likuran, tila may napansing liwanag na dilaw na mga paro-paro. Sinabi niya sa itim na silueta, "Sugo ng Diyos, nararamdaman mo siguro ito." Nagwika ito, ganito pala iyon. Kaya pala, ang babaeng iyon ay ang sistema ni Yanmo. Silang dalawa ay iisa. Oho, Yanmo, sa totoo lang, marami kang kahinaan. Tingnan natin. Tumawa ito sa sarili. Dumating na ang sasakyan ng ating bida. Si Chinita ay hinang-hina, nagtataka at tinatanong ang sarili kung bakit biglang lumakas si Liu Zi. Makikitang tumatagaktak ang kanyang pawis habang naglalakad siya papalayo, nakahawak sa dingding at nanginginig. Napasandal na lang ito sa pader abang tinatawag si Yanmo. Nang biglang may humawak sa kanyang balikat. Tila siya ay nanginig sa pagkagulat. Agad-agad siyang lumingon. Ito pala ang ating bida na si Yanmo. Nakahinga siya ng maluwag. Nag-aalala si Yanmo sa kalagayan ni Xiao Yu at sinabing hindi niya dapat hinayaang mag-isa ito. Amo, ayon sa pagsisiyasat, ang lakas ni Liu Zi ay 10 beses na mas matindi kaysa dati. Hindi ko alam kung kailan ganap na na-upgrade ang kanyang sugo, sambit niya sa ating bida bago tuluyang mawalan ng lakas at ulirat.
Nagbago ang tagpo. Sa tabing ilog, tatlo silang nakatayo, tila nakatanaw sa malayo habang humahampas ang malakas na hangin. Mababakas sa kanilang mga mata ang lungkot. Samantala, si Chinita ay nagbalik sa kanyang tunay na anyo bilang isang kuneho. Binasag ni Anran ang katahimikan at winika, si Ginoong Fengxing ay nagmula sa isang maliit na bayan sa pantalan ng Jiangcheng. Iginawad namin sa kanya ang isang libing sa tubig, kaya't maaaring sabihin na hinayaan namin siyang tanggayan ng agos, tulad ng isang daong palutang-lutang sa tubig. Malungkot na turan nito, habang malayo ang tingin at marahang sinisipat ang labi ng matandang gwardya. Makikitang malayang inaanod ang labi ni Feng Lexeng habang ang apat na ay nakatingin ng may kalungkutan. Napagpasyahan kung hindi na lumabas ng bansa. Mananatili ako sa Jiangcheng at Wangjiang. Kailangan kong ipaghiganti si Tiong Fengxing. Dahil kay Liu Zi, napilitang umalis si Xiao Cheng sa black market. Sa ngayon, ang natitira na lamang kalaban ng pamilyang Liu ay ang aming pamilyaan. Ngunit hinding-hindi namin hahayaang maaga ng pamilya Liu ang black market, buong tapang niyang ipinahayag, puno ng determinasyon. Iniisip ng ating bida kung paano ang batang inakala niyang suwail at isang karaniwang mayamang bata ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Yanmo at buong pakikiisa niyang sinabi, ibibigay ko sa iyo ang buong suporta ko. Sa nakaraang buhay, ang pamilya Liu ay nagkamal ng yaman sa pamamagitan ng panlilinlang, gumagawa sila ng peking alak at walang habas na nananamantala ng iba. Ngunit ngayon, ang race 8 ng kanilang lihim na alak ay nasa aking mga kamay. Sa wakas, may paraan na ako upang bigyan ng matinding dagok ang pamilya Liu ng Wangjiang, bulong ng ating bida, habang mahigpit na nakatikom ang kanyang mga kamao. Nag-aapoy ang kanyang titig, puno ng matinding determinasyon, hindi na niya hahayaang manatili sa tugatog ng kapangyarihan ang mga mapanlinlang na iyon. Sa pagkakataong ito, siya ang magiging bangungot ng pamilya Liu. Hanggang dito na muna ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Yanmo. Sana ay nagustuhan ninyo ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like, at i-share ang ating video. Mga kaisan, sana ay huwag ninyong i-skip ang ads dahil malaking tulong ito upang mapalago pa ang ating channel at makapaglabas pa ng maraming magagandang manhwa recap. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta. Sa susunod na kwento, tila unti-unting nahuhulog na ang loob ni Chinita sa ating bida. Sa bawat laban at pagsubok na hinaharap ni Yanmo, hindi maikakailang lalong lumalalim ang kanyang damdamin. Kitang-kita ang matinding pag-aalala niya rito. Samantala, sa anino ng paparating na kaguluhan, nagsisimula ng kumilos ang mga kaaway ni Yanmo. Sa kabilang panig, si Zina Hangal ay tuluyan ng nilamon ng kasamaan. Ang dating apoy ng kanyang ambisyon ay nagliyab ng husto sa tulong ng inakala niyang sugo ng Diyos. Upang pigilan ang napipintong pananakop sa black market, ang ating bida ay lalapit sa isang taong may malalim na kaalaman sa kalakaran. Alam niyang mapanganib ito, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi magpapatalo si Yanmo. May mga hakbang siyang nakahandang gawin, mga estratehiyang hindi inaasahan, mga plano na tiyak na yayanig sa buong black market. At higit sa lahat, magpapagulat ito sa hambog na si Liu Zi.